Magandang araw mga bata. Magandang araw din po. Bago natin simulan ang ating talakayan ngayon, tumayo na muna at tayo magdasal. Maaari ba, Nicole? Pangunahan mo ang pagdarasal? Ama namin, makapangyarihan kami po ay lagay ng inyong gabay at patnubay sa aming pag-aaral. Gabayan niyo po kami sa lahat ng aming gawain upang makabit namin ang tagumpay sa aming buhay. Panginoon, salamat po sa pagkakaroon ng panibagong araw para sa aming pag-aaral. Bago kayo umupo, pulutin na muna ang mga basura at ayusin ang mga buwan. Pwede na kayo. May lumiban ba sa klase? Wala po! Mahusay. So, bago tayo magsimula sa ating talakayan, alamin na muna natin ang ating alituntunin. Basahin. Alituntunin, makinig ng mabuti, itaas ang kamay kung gustong sumagot, maging alerto at makibahagi sa klase. Muli, magandang araw, mga bata. Magandang araw din po, ma'am. Ako nga po pala, si Binibining Julian Sanpego, nagmula sa BSE 3F. O, maaari niyo akong tawagin na Ma'am Julie. Bago natin simulan ang ating panibagong talakayan, magbalik-aral muna tayo. Sino nakakaalam sa itinalakay natin kahapon? Nila? Mahusay. Ano ang apat na ekonomiya ng bansa? Nicole? Traditional command economy, market economy, economy. Mahusay. Kung gayon, bigyan natin siya ng A clap. Alam mo ba yon? Di po. Ganito lang naman yun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A. Maaari ba kayong tumayo? Gawin natin ang A clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A! Magsigip muna. Okay? Meron akong mga litrato at kailangan niyong pumili sa kung saan nyo nais. Ang tanong is, saan kayo mas madalas bumibili sa mga TikTok. online platform na ito? TikTok, Shane. Shopee, Lazada. Yayaman naman nyo. Sumunod. Saan kayo kadalasan namimili sa inyong mga damit? Shop. Divisoria. Market. Shop. Market. Galante. Saan kayo mas madalas Lasal! Bakit? Masarap! Ay, only rice. Sarap na sarap. Ngayon, dumako tayo sa halo letra. Ito yung panuto. Ayusin ang mga titik o letra na may katapat na bilang upang mabuo ang salita na inilalarawan dito. Sinong gustong sumagot?
kung ano ang kahulugan ng pagkonsumo. Nicole? Ang pagkonsumo ay tumutukoy sa pagbili at paggamit ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang pangailangan at nagpangangasinan. Base sa nabuong salita, ano ba sa tingin ninyo ang tatalakayin natin ngayon? Mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. Okay. Mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. Pero bago ang lahat, ating alamin kung ano ang mga layunin bago tayo magtapos. Basahin ko ang layunin ng sabay-sabay. Natutukoy at napapaliwanag ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. Susuri ang epekto ng mga salik na ito sa kanilang personal na desisyon sa pagbili. Nakakalahok sa mga interaktibong gawain upang mailapat ang natutunan sa mga sitwasyon sa tunay na buhay. Dumako tayo sa gawain to na letra ko, ayusin mo. Ito yung tanong. Magbibigay ako ng tanong at sagutin nyo kung ano yung hinihingi dito. Ito ang nagiging motibasyon ng mamimili at pagkonsumo. Kung mababa ito, mas marami ang mapakonsumong produkto o Presyo po, serbisyo. ma'am! Tama. Number 2, malaki ang kaugnayan dito sa pagkonsumo ng tao ayon kay John Maynard Keynes. Kita. Husay. Kapag may kalamidad, tumataas ang pagkonsumo sa kasalukuyan bilang paghahanda sa hinaharap. Mga inaasahan. Tama. Kapag marami ka nito, kakaunti ang mapagkukunan para sa pagkonsumo. Pagkakautan. Ano nga po yung alitunungin natin? Itaas ang kamay kapag gusto. Pagkonsumo ay naimpluwensyahan mga anunsyo sa radyo, television, pahayagan, internet at iba pang social media. Nicole? Demonstration effect. Right. Ang economics ay ang pag-aaral kung paano matugunan ang pangangailangan at ang kasiyahan ng isang tao. May 5 tayong mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. Una, ang pagbabago ng presyo. Ikalawa, kita. Pangatlo, mga inaasahan. Ika-4, pagkakautang. At ang panghuli ay demonstration effect. Sa inyong palagay, paano ang pagbabago ng presyo na nakakaapekto sa pagkonsumo? Sa inyong palagay. Wala. Una, ang pagbabago ng presyo. Ang pagbabago ng presyo ay isa sa mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ng mamimili dahil kung mababa ang presyo sa mga bilihin,
kung mababa rin ang pagkonsumo o serbisyo kapag mataas ang presyo. Halimbawa natin ang bigas. 'Di ba kapag mataas ang kilo ng bigas ay unti lang ang ating bibilhin. At kung mababa naman ang presyo ng bigas ay marami tayong mabibili. Bakit kita ay isa sa mga salik na nakakaapekto ng pagkain? Sa inyong palagay, bakit nga ba nakakaapekto sa pagkonsumo ang kita? Sa inyong palagay? Nicole? Dahil ang kita ng bawat namin pinipili ay nakadepende dito gaano kalaki ang kanilang konsumo. Kung mababaw na rin ang kita ay konti rin ang kanilang nabibiling produkto. Habang kung mataas naman ang kita ay mas marami ang kanilang nabibili na produkto. Ay. Kung gayon, bigyan natin siya ng ang galing clap. Alam niyo ba yun? Ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Ang kita ay isa sa mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo dahil kung malaki, sabi nga ni Nicole, kung malaki ang kita ng isang tao, mas malaki ang kakayahan niya na makabili ng maraming produkto. Samantala, kung ang tao naman ay maliit ang kanyang kita, ay mababa ang kanyang mabibili. O maliit ang kakayahan niyang makabili ng isang produkto. Ayon sa ekonomiyang British na si John Maynard Keynes, ay sa kanyang aklat na The General Theory of Employment, Interest and Money na inilathala noong 1936. Ayon sa kanya, ang kita daw ay isa sa mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. Dahil habang lumalaki ang kanyang kita, ay malaki rin ang kanyang kakayahan na bumili ng mga produkto. At kung mababa naman ang kanyang kita or ang kita ng tao ay may mababa rin na kakayahan na bumili ng mga produkto. Sa inyong palagay, paano nakakaapekto ang inaasahan sa pagsusunod? Nakaka-apekto ito dahil nga may mga, for example, may mga kalamidad na hindi inaasahan na darating at yung pagkonsumo natin is naapektuhan dahil yung inilalaan sa pagbili ng produkto ay maaaring hindi sapat dahil nga may bagyo, maaaring kulang ating budget. Kaya nakaka-apekto ito sa pagkonsumo. Husay. Mga inaasahan, ang mga inaasahang mangyayari sa hinaharap ay nakakaapekto sa pagkonsumo sa kasalukuyan. Gaya nga ng sinabi ni Nicole tungkol sa kalamidad. Diba kapag may paparating na bagyo sa atin, marami na tayong nakukonsumo. Malaki na yung kakayahan natin na kumonsumo sa mga produkto dahil nga kailangan natin. Kasi nga, merong paparating na kalamidad. Paano nakakaapekto ang pagkakautang sa pagkonsumo? Vanessa? Kapag marami ang iyong utang, Mas mababa. pag marami ang iyong utang, mas bababa ang kakayahan mong makabili ng mga produkto. Husay. Sa pagkakautang, kapag maraming utang na dapat bayaran, ang isang tao ay maraming pinaglalaanan ng bahagi ang kanyang salapi upang
pag-iinganyo sa pamamagitan ng anunsyo sa radyo, telebisyon, pahayagan, at maging internet at iba pang social media. Ang example po nito ay ang TikTok. Ano pa? TikTok. Mas maganda ang example dito. Kasi, di ba sa TikTok ay maraming mga influencer. At kapag nakakita tayo ng mga magagandang damit na ginagamit na sa mga tulad ni Andrea, di ba? Ang yung mga gamit niya ay pinaghahangaan ng mga tao. Kasi maganda, ang sexy, galante. Kaya naman, yung mga tao ay naiinganyo sila na bumili ng kagaya ni Andrea, ng mga damit, mga gamit niya, mga bagay na ginagamit niya pang-araw-araw. Ngayon, dumako na tayo sa pangkatang gawain na ang salik sort. Hatiin ko po kayo sa dalawa. At bibigyan ko kayo ng word cards na ang bawat grupo ay may makukuha na cards at may nakasulat ng iba't ibang sitwasyon sa pagbili na kailangan itugma ng mga grupo ang sitwasyon sa tamang salik ng pagkonsumo sa loob ng 5 minuto. Group 1, Group 2. Pero bago kayo magsimula, ating alamin kung ano ang ating topic. Pamantayan sa paggawa, kalinawan ng sitwasyon na malinaw, 50%, pagkilala sa tamang salik ng pagkonsumo, 30%, kooperasyon sa grupo, 20%, at ang kabuuan ay 100%. Ngayon, maaari na po kayong magsimula. Tapos na po ba kayo? Opo. Mahusay. Sino ang representasyon niyo sa bawat group? Meron ba? Opo, ma'am. Sige. Nicole? So, ang unang salin ay ay presyo. Yung sitwasyon, yung isang linggo po, bala ko sanang bumili ng bagong sapatos. Pero napansin kong tumaas ang presyo ng sapatos. Kaya naman, Dahil dito, nag-desisyon akong ipagpaliban mo lang pagbili. At naghanap na lang ng iba na bibilhan ng sapatos. Kasi yung isa, sakita. Ganito ma'am, yung sitwasyon. Pagkatapos ko makatanggap ng allowance mula sa parents ko, agad akong bumili ng bagong libro at paboritong merienda. Mas malaki kasi ang natanggap kong allowance kumpara sa mga ate. Mas malaki rin ang nag-assist. ay, gayon man, bigyan natin ang unang grupo ng Latina.
maganda kung tama ang isinasaad sa pangungusap. At pangit naman kung mali. Ngayon, kumuha na kayo ng malinis na papel at sagutan ko ito. Una, ang presyo ng isang produkto ay walang kinalaman sa desisyon ng mamimili kung ito ay bibilhin o hindi. Pangit o maganda. Ang pag-aanunsyo ng isang paraan ng pagbibigay impormasyon na maaaring makakaapekto sa ating pagkonsumo. Sunod, kapag mataas ang kita ng isang tao, mas malaki rin ang posibilidad na tumaas ang kanyang pagkonsumo. Sunod, ang panlasa o kagustuhan ng isang tao ay hindi nababago kahit sa paglipas ng panahon. At ang huli, ang mga okasyon tulad ng Pasko, kaarawan, ay maraming naidudulot ng dagdag na pagkonsumo. Tapos na po ba? Ano po ang sagot nyo sa number 1? Pangit. Tama. Number 2? Maganda. Mahusay. At iba-iba ko maragdagang gawain na sa mga. May day nabasa ako di pa ikatapos. Ito ay ka. I think, Ano yung sagot sa mga tama at mali? Pangit, maganda. Pangit, maganda. Tapos na po ba? opo. Sige. Number 1, ang tamang sagot po ay pangit. Sunod, maganda. Sunod, maganda. 4, pangit. At ang huli ay maganda. Sino po ang nagkaroon ng mataas na mata? Mahusay. Ngayon, dadako tayo sa karagdagang gawain. Gumawa ng salik ng pagkonsumo tracker kung saan susubaybayan ang sarili nilang pagbili sa loob ng isang linggo. Tapos, isulat ang binili at salik na nakakaapekto sa desisyong iyon. Yun lamang po.